Magandang araw mga kabiyahe. Tayo po ngayon ay may pupuntahan. Pero hindi po bakang ating pupuntahan ngayon. Pupunta po tayo sa isang opisina diyan sa Department of Agriculture, sa City Veterinary Office, kasi tumawag po ako kanina kay Doc Aldrich. Ay okay na daw po yung ating paper sa Hemosep. Isa po yung vaccine na ginagawa sa mga baka na itatabit sa tabi dagat o kaya dadalhin sa ibang probinsya. So tinawagan ko po kanina, sabi ko ay kukunin ko na lang ang mga papeles doon sa kanilang opisina. So mga kabiyahe, samahan niyo ako sa pagkuha ng ating mga papeles ng mga baka natin sa opisina ng City Veterinary Office. So yan mga kabiyahe, tatry po tayo ngayon punta sa City Vet Office. Mga 30 minutes po naroon na tayo, huwag lang matraffic. Kasi mga mula Banay-Banay hanggang Marawoy, mga 6 kilometers lang yan. Kaya huwag lang matraffic. Wala pang 30 minutes, naroon na po tayo. So yan mga kabiyahe, kamaya babalitaan ko kayo ano magiging resulta ng ating pina-test ng mga baka. So yan mga kabiyahe, malapit na po tayo sa opisina ng City Vet. Narito na po tayo sa SM Lipa. Likod po lang nito ang opisina ng City Vet. So mga 3 minutes naroon na po tayo sa opisina. So habang wala pa tayo sa opisina, hayaan nyo nung shoutout ko muna ang mga masugid kong tagapanood. Talagang hindi ko na ho sila maisa-isa kasi marami na ho, kasi lalo na po sa Reels. Meron po tayong reels na umaabot na ng 600,000 views. Ay, paano pa natin maisa-isa mga manonood natin? Baka ho 3 oras na hindi pa ho mabanggit lahat ng kanilang mga pangalan. Kaya sa lahat ng aking viewers, followers and subscribers, shout out po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagsuporta sa aking channel sa YouTube, sa aking Facebook page. Hindi po dahil sa inyo, hindi po lalago itong aking channel na ito at saka FB page. So salamat po sa inyong lahat po. Tayo malapit na po tayo sa opisina. Hindi po natin i-vlog sa loob ng opisina, hindi po tayo magbablog, pero pakikita ko po sa inyo yung papel natin kukunin kung ano magiging resulta. So kaya may mga kabiyahe ay pakikita ko na sa inyo ang mga papeles na kukunin natin dito sa City Veterinary Office. So mga kabiyahe, so nakuha nating resulta ng ating pinatest na baka. Yan, tingnan natin kung anong laman nito, kung pumasa o hindi. Tingnan natin yung resulta ay ito. Yan. So ito ho ang ating kinuha sa City Veterinary Office. Yan po. Yan po nakalagay, Certificate of Hemorrhagic Septicemia Vaccination. Yan po. Ang nakalagay dito, valid for transport 14 days after date of vaccination. Ko tama-tama 6 ng March kinunan, 20 ngayon ng March, kaya okay na ito rin. Okay na siya for transport. Tapos ito po ang
kinuha natin sa isang laboratory. Ito po sa Sora. Ang result po, ang kanila pong naging remarks ay no parasite seen. So, ibig sabihin ho, malulusog ang ating mga pinatest na baka. Yan ho, no parasite seen. Yan ho ang naging result. Katapos sa tuberculin test, lahat po sila ay negative. Yan po, negative po sila. Tapos po niyan ay sa Brucella test po, negative for Brucella. SP antibody, negative din po. Kaya masaya po tayo at wala pong nahulog sa ating mga pina-examine ng mga baka. Kung nagkataon pong may nahulog ay after 6 months po ay i-retest sila. Kung makapasa ay saka po lang doon sila pwede ipatawid. Pero sa ating pong mga pinasuri ay lahat po ay pasado. So yan mga kabiyahe, ang update sa mga pinatest nating mga baka. Maya ho, ipakikita ko sa inyo yung mga baka nating ipatatawid. So mga kabiyahe, ang ating area na pinaglalagay ng baka dito sa Lipa. Ito ang ating service na ginagamit sa pagkuha ng kumpay araw-araw. So yan po, araw-araw po ay puno ito, isang load po. Yan po ang ating ginagamit pagkuha ng kumpay sa mga subdivision. Mga kilala po natin ang may-ari ng subdivision. Marami pong subdivision dito sa lungsod ng Lipa. Tayo po ay nakikiusap doon sa mga may-ari ng subdivision na makikihingi ng kumpay. Yan po, medyo po tag-araw ngayon, pero tulad po na nyo nakikita, mabeberde pa po ang ating kinukumpay na damo. Mabait po naman yung may-ari ng subdivision, kaya tayo pinapayagan na kumuha sa kanila. Minsan po yung mga gwardiya ay binibigyan natin ng pang merienda o kaya dinadalhan natin ng pandesal para naman sila ay mawili na magbukas ng gate, kasi abala rin po papasok tayo, bubuksan ng gate, lalabas, bubuksan. Kaya yan po, minsan binibigyan namin ng pag hindi pang kape o pang soft drinks, minsan dala ko na ipandesal para sa umaga kami nangungumpay. Pasaya sila. Sabi, salamat boss. Sadyang ganyan, dapat tayo makisama. Tayo naman nakikinabang din, kaya dapat ibigayan lang. So ayan, pakikita ko sa inyo ang ating mga baka ngayon. So ito ho mga kabiyahe, ang mga baka nating ipatatawid sa Mindoro at sa Bisaya. Ito ho ang mga nakuna na ng dugo at lumabas na rin ho ang kanilang mga result. Awa ho ng Diyos ay lahat ho ay negative. Yun ho ang ating kinuhang papel kanina, ay negative ho lahat ang result. Ibig sabihin lahat ho ay healthy sila. Lapitan natin. Ito ho ang mga itatawid sa Mindoro at Bisaya. Po, yan ang mga baka na ipatatawid natin. Kumakain ho sila ngayon ng damo. Tapos kung ng damo, maya maya feeds naman natin ipakakain sa kanila. Mga puging-pugi ho ito. Talagang piling-pili yan. Mga mukha. Napakalaylay ng tainga nila. Tapos makikinis ang balat. Manilipis din ang balat nila. Sabihin talagang may possibility na lalaki sila. Ito ho ay may nagmamay-ari na ng itong sa ito, may nagmamay-ari, malaki ho ito. Saka ho yung dalawang yung nasa likuran ngayon. 16 na ulo po ito. Ang nagmamay-ari po dito ay nasa ko, pag di ako nagkakamali, sabi ni Kabiyahe ay 12 na ang
mayroong may-ari dito. Ibig sabihin, 4 or 5 na lang ulo dito ang wala pang nagmamayari. Kaya kung may kursunada kayo, ito ho, mga 1 week na lang nandiyan na ho sa Bisaya kasi okay ng papel nila. Hindi na ho kayo mag-aantay ng katulad nung dati na 1 month kasi nga hindi pa na pa-process ang kanilang mga papel. Ito po, okay na mga papel nila. Bali po, patatawid namin ay 20 heads kasi kukuha kami ng 4 kay Subel. Panay pong lalaki yon. Ito po ay meron na rin may kanya. Sasabay po namin dito. Isang biyahe po ito yung mga lahat sila ay 20 heads. Yun po, kaya yung matitira lang dito mga 5 o 4 na ulo yung wala pa pong nagmamayari. Kaya kung may kursunada kayo dito sa aking binibidyohan ngayon, PM lang kayo kay Kabiyaheng Roger. Siya po magdadala nito sa Bisaya. Siya po magdi-distribute. Ito po ay ang antay na lang ay yung papel na galing ng provincial vet. Pagkatapos ay mag-a-apply ng online, and then yung availability ng truck ni Kabiyaheng Roger kasi hindi po natin sigurado kung kailan makakarating ng Cavite, kung kailan maubos yung kanilang pinakakatay na baka doon. So more or less mga before the end of March ay maitawid na ito sa o makarating na sa Bisaya area. So yan ang ating update mga kabiyahe sa patatawid nating baka. Sana doon sa mga gusto pang mag-order, kung hindi kayo makasama sa batch na ito ay mag-PM lang kayo kay Kabiyaheng Roger. At sa next month by April, madali na po ang ating proseso kasi alam na natin ang mga procedure na ginagawa. Ito po ay for second time lang nating magpapatawid kaya medyo hindi pa natin kabisado ang mga galawan. Ngayon po, kabisado na natin at saka hindi na po tayo bibili ng mga wild kasi ito po, kaya hindi agad nakunan, maiila pa. Pero sa ngayon po, mababait na sila. Ayan, katulad po ngayon, ay, natututukan ko na ng camera. Dati po hindi ito malapitan. So by this time, alam na natin ang ating bibilhin mga baka. Mababait dapat ang bibilhin para madali silang makuna ng mga examine. Kasi po pag maiila, patagali bago mahuli. Minsan babalikan pa kasi hindi pa mahuli. So, alam na natin ang mga bagay na dapat gagawin para mapadali ang proseso ng pag-ayos ng kanilang mga papeles. So hanggang dito na lang mga kabiyahe at sana ay bangan pa ninyo ang aming mga susunod na pamimili. Kasama ko ulit si Kabiyaheng Roger. So maraming salamat po sa inyong panunood at sana ay huwag kayong magsawang manood sa aking mga vlog na i-upload dito sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Maraming salamat po sa inyong lahat.